sa Estados Unidos legal ito, no? Pero ang kaibahan lang ata sa tingin ko, sa kanila, talagang tauhan nila. Persa nila yung kukuha doon sa kanilang mismong target. Yung nangyari po kay PRRD, tauhan ng gobyerno mismo yung padala doon sa dating Pangulo, doon po sa ICC. So, kakaibang kaso po ito, attorney. Oo. Mas ma-appreciate mo yung cruelty dito Kasi bukod sa hinatid ng state forces, Pilipinas, the state acting on its own behalf. Kumbaga yung Estado, walang kawala dito ang ating Pangulo at ang mga ahente na nagdala sa kanya kay PRD sa Estados Unidos. Bukod pa dito, dinala siya sa pre-trial pa lang. Normally, nakukulong pala ang nasa sakdal during trial. Nakukulong ka lang pag pre-trial pag naipakita mo na may factors like continuing yung mga krimen na ginagawa, may capability siya na maka-apekto sa mga witnesses o sa ebidensya. So in this case, hindi pa talaga need na ma-detain siya. Hinatid siya ng Pilipinas at hiningi natin ang detention niya. That's how cruel they are. That's how cruel this state is. So, yes, kakaiba yan. Ang US, sila yung, kumbaga, gusto nilang makuha yung tao, they try to come here and get that person. Pero tayo, hindi na natin inintay na hiningi sa atin yung nasa sakdal. Hinatid natin at a time na hindi pa nga siya required na i-detain. Ganon kasama. So, if there is any way na ma-address natin to, I'm all for it. Unfortunately nga, ang criminal laws natin, hindi ito retroactive. So, they will apply to future actions. Yun nga lang, it will also make a strong statement sa ICC na kinikilala natin itong ginawa kay PRD so that if it wasn't a crime before, we are making it a crime now dahil kinikilala natin how cruel their actions were.